JC66, question number 14. May kilala na ba kayong Christians, totoong Kristiyano o convert, followers ni Christ, na na-convert o naniwala kay Jesus Christ as His Lord and Savior dahil lang sa respect? Siyempre, mapapaisip kayo, sino kayang kilala kong ganun na na-convert dahil sa respect? At times, mapapaisip talaga kayo kasi hindi naman usually or hindi naman mismong yung respect kaya siya na-convert. Kundi dahil ipinakilala mo biblically, scripturally, or dinisciple mo, or isinare mo yung gospel. Kaya siya na-convert to Christianity or naging followers ni Jesus Christ. Wala pa talaga akong nakilala na nagsabi o mga kaibigan, kakilala as Christians sa Christian community na nagsabi, dahil nirespect ako ni ganito, nirespect ako sa ganito, nirespect ako sa ganyan. Kaya ako naniwala kay Jesus Christ. As in, wala. Hindi dahil sa respect. Kaya kung mapapansin nyo, pagka nag-share kayo ng gospel, may nami-meet kayo na unbeliever na pag sinabi niyang, pwede bang respect mo ako sa paniniwala ko? Respect mo ako dahil ganito yung pinaniniwalaan ko. Tapos ikaw naman na nag-share ng gospel or Christian na gustong i-share yung gospel, bigla ka nang matitiklop dahil sa salitang respect. Nami-misinterpret nyo yung level na respect dun sa right. Yes, may right siya na tanggihan ka. Pero hindi dahil sa respect, kaya mo siya hahayaan na lang. May right siya, yun yung hindi mo papakialaman. Pero kung gagamitin niya yung salitang respect para hindi mo siya pakialaman, please lang, kaya dumadami yung mga Christian, sabi ko nga, na mga sensitive o mga Christian na masyadong weak dahil sa salitang respect. Pansinin nyo, dito na lang sa area natin sa Subic. Ilang Christian kaya dito ang magsasabing dahil ni-respect ako ni ganito, ni-respect ako sa religion na yan, ni-respect ako, kaya ako naniwala sa kanya. Hindi. Most of the time, ang gumagalaw dyan, the Holy Spirit. I-share mo dapat yung gospel, itatanim mo sa kanya yung gospel, bibigay mo sa kanya si Jesus Christ. And let the Holy Spirit do His work. Ang role mo as Christians, mag-share ng gospel. Ipakita mo sa kanila kung gaano kabuti, katapat sa buhay mo si Jesus Christ. Na kaya mong baliwalain yung salitang respect para lang maabot siya dahil sa pagmamahal na gusto mo iabot sa Kanya. Si God ang unang nagmahal sa atin, kaya tayo natututong magmahal sa kapwa natin. I-share natin ang gospel hindi dahil alam natin yung hell. Sinishare natin dahil alam nating totoo yung hell. Yung mga hindi naniniwala kay Jesus Christ, doon mapupunta. Kung ano na ginawa nila kay Jesus Christ, kung nireject man nila, doon mapupunta. Hindi ibig sabihin na yung mga gumagawa ng mga kasalanan, ganito, ganyan, doon na automatic mapupunta. Habang buhay sila at may chance na ma-sharean natin ang gospel, may pagkakataon pa. Kaya kung matitiklop ka dahil lang sa salitang respect, tingin ko, natiklop ka dahil hindi mo pa alam yung tamang sasabihin sa kanila. Natitiklop ka ng salitang respect dahil yung foundation mo hindi pa ganun ka-firm. Natitiklop ka o napapatahimik ka ng salitang respect dahil yung foundation at paniniwalaan mo hindi ganun ka-firm. Ibig sabihin, hindi mo pa kilala talaga si Jesus Christ. Hindi pa buo yung pagkakilala mo sa Kanya. Pansinin mo, back tayo sa history ng Church Acts. Noon ba ni-respect ni Jesus Christ yung mga Pharisees, scribes, at mga Sadducees? Kung ginamitan sila ng salitang respect noon, tapos babalik mo ngayon kay Jesus Christ yun, God, ni-respect ko sa ganito. Jesus Christ, ni-respect ko sa ganito dahil ganito. Please lang, wag mong gamitin yan. Hindi yung respect ang dahilan. Ang dahilan si Jesus Christ, si God, at ang kanyang pagmamahal sa atin. Nagmamahal tayo ngayon sa kapwa natin dahil sobra-sobra yung binigay ng pagmamahal sa atin. Na tipong yung Diyos bumaba dito sa lupa, inabot niya tayo. Hindi tayong aabot sa Kanya, inabot na niya na tayo. Ginagawa natin lang yung works na good works dahil minahal niya na tayo, dahil binigyan niya na tayo ng kaalaman patungkol sa good works na yun. Kaya tayo nakakapagbigay bunga
nagbubunga tayo gaya ng peace, joy, love. Yan yung mga bunga. Pero yung sasabihin mong, hindi ako gumagawa nito, hindi ako kumakain ng ganito, ginagawa ko to, sinusunod ko yung batas na ganito. Hindi yan ang requirements ng salvation. Iisa lang yung requirements, si Jesus Christ lang. Hindi yung kumain ka ng ganito, binawal ka yung ganito, ginawa ko yan, sinunod ko yan. Hindi yan ang requirements. Part lang yan ng conversion o part yan na itinuro sa'yo na gusto mong sundin. Pero when it comes to salvation, nagawa na lahat ni Jesus Christ. Ang part lang natin, maniwala. Maniwala ng lubusan sa Kanya. Kung nakagawa man tayo ng good works, bonus na lang yun. Dahil binigyan niya na tayo ng ganitong wisdom ngayon na binigay niya at sinishare na rin natin ngayon sa akin. Yun lang. Praise God. God bless everyone.